Samantala nang natapos na nila Dojun at Choyeji ang kanilang trabaho sa Portal Exploration, dumiretso na sila sa gusali kung saan sila nagtatrabaho. Dahil matagumpay silang nakaligtas at nagawa ang kanilang trabaho, niyaya ni boss ang mga trabahador niya na mag-work dinner party. Kinuha ni Dojun ang kanyang cellphone at tumawag kay boss at napasabi, "Humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala sa work dinner party pero kailangan kong umuwi ng maaga." Nagsalita naman si boss habang namumula ang muka, dahil sa kalasangan, wika nito, "Ayos lang iyon, ngayon ay isang mahirap na araw para sa iyo, patatawarin ka namin kahit tumakbo ka pagkatapos mong hagizan kami ng bomba." Habang umiinom si Choyeji ng alak, kinukwento naman niya ang nangyari sa portal tungkol sa pag-uusap ni Dojun, at isa sa mga miyembro ng Icarus Guild na si Han Minji, nakikinig naman si Kwon Hyokso ng mabuti kay Choyeji. Dagdag pa ni Choyeji habang napataas niya ang kanyang baso, ganito ang sinabi ni Mr. Lee, "Poprotektahan ko ang aking tao." Napalakpak naman si Kwon Hyokso sa kinuwento ni Choyeji. Dagdag pa ni boss habang hawak ang cellphone, "Dahil malalakas ang mga hunters na iyon pwede na lang natin silang itapon sa harap ng police station, huwag kang mag-alala." Kung bago matapos si boss sa sasabihin niya kay Dojun, biglang hinablot ni Kwon Hyokso ang cellphone ni boss at napasabi, "Mr. Lee, pakiramdam ko ay medyo sobra ang pagpunit mo sa business card." Humingi naman ng paumanhin si Dojun dahil sa ginawa niyang pagpunit sa business card ni Han Minji, ngunit may karugtong pa pala ang sasabihin ni Kwon Hyokso, wika nito, ngunit ito ay talagang nakakaginhawa ng pakiramdam. Nagulat naman si Dojun sa sinabi ni Kwon Hyokso, dagdag pa ni Kwon Hyokso, "Mr. Lee, alam mo ba, naniniwala ako na may mga pagkakataon na kailangan nating iyuko ang ating mga ulo, at mga oras na kailangan nating magalit. Totoo na malaking grupo ang Icarus Guild, pero hindi ibig sabihin na palagi na lang tayong talo sa kanila, di ba?" Bigla namang tinaas ni Kwon Hyokso ang isa niyang kamay at napasigaw, "Sino ba sila sa tingin nila? Sinasabihan tayong ibigay si Miss Yeji? Mabuti ang ginawa mo Mr. Lee." Bigla namang lumapit si Choyeji at nagsabi, "Tama iyan." Ngunit hindi pa din natatapos si Kwon Hyokso sa sinasabi nito, dagdag pa nito habang sumigaw ng malakas at nagagalit sa ginawa ng Icarus Guild, "Ito ay isang bagay na kung umalis si Miss Yeji sa sarili niyang mga paa, ngunit naniniwala akong hindi tama na tratuhin siya bilang isang bagay." Nagsalita naman si Choyeji, wika nito, "Hindi ako pupunta sa Icarus Guild." Lumapit naman si boss sa cellphone at napasabi, "Tama iyan, ano ang masama tungkol sa pang-iinis sa ilang mga mapagmataas na S-rank hunters?" Sumang-ayon na lang si Kwon Hyokso kay boss. Napabulong si Kwon Hyokso sa cellphone at tinawag si Dojun sabay sabing, "Maaari ba akong maging isa sa iyong mga tao?" Kinilig at natutuwa naman ang dalawa sa sinabi ni Kwon Hyokso, ngunit hindi nakapagsalita si Dojun sa pagkabigla nito. Biglang nagsalita si boss kay Kwon Hyokso, wika nito, "Hoy hoy, iwanan ang taksil at mag-inuman tayo." Nagsalita naman si Choyeji, "Inom-inom." Gayunpaman napasabi na lang si Dojun, "Kung gayon, magkita na lang tayong lahat bukas." Nang binaba ni Dojun ang kanyang cellphone, napangiti naman ito dahil nakahanap siya ng mabubuting mga kaibigan. Sa paglagay ni Dojun ng cellphone sa kanyang bulsa, hinintay niya naman mag-green light, para magpatuloy ng maglakad pauwi sa bahay. Samantala nang nakarating na si Dojun sa gusali kung saan siya nakatira, sa pagpasok ni Dojun ng bahay, bumungad agad ang kanyang anak at binati ng maligayang pagbabalik. Nagtanong naman si Dojun sa kanyang anak, "Kumain ka na ba?" "Oo ama," wika ni Yunhee, ngunit biglang napansin ni Yunhee na parang bago ang damit ng kanyang ama, kaya napatanong ito, "Bumili ka ba ng bagong damit?" Kinabahan naman si Dojun, at hindi inaasahan na ito ay agad mapapansin ng kanyang anak. Napasabi na lang ito, "Nakakita ako ng sale pauwi, lumalamig na din ang panahon at nag-aalala ako sa matandang na nagbebenta nito kaya binili ko ito." Nagtaka naman si Choyeji at napatanong, "Isang matanda? Nagbebenta siya ng suits?" Hindi inaasahan ni Dojun na hindi tatalab ang ginawa niyang kwento, napanganga na lang ito sa tanong ng kanyang anak. Kaya iniba na lang niya ang usapan at napasabi, "Gusto ko ng tsaa, gawin mo para sa akin." Nakangiti naman sinunod ni Yunhee ang utos ng kanyang ama. Ngunit biglang napasabi si Yunhee sa kanyang isipan, "Gusto ko siyang tanungin tungkol sa mga magic stones, sa espada, at ang peking ID na nakita ko sa drawer ni ama."
Dahil sa mga nakita ni Yunhee na magic stones at peking ID, ito ay napatanong habang siya ay naglalagay ng tubig sa takuri. Teka, nagtatrabaho ba siya bilang isang public official sa araw at isang hunter sa gabi? Ini-imagine naman ni Yunhee ang sitwasyon, kung saan, may isang ilaw na tumapat sa ulap, at isang larawan na lumitaw sa gitna nito. Ito pala ay ang signal na may nangangailangan ng tulong, kaya napasabi ang kanyang butler, "Master, oras na para lumabas." Hinawakan ni Dojun ang kanyang damit, ito ay sinira niya gamit ang kanyang dalawang kamay. Sa pagsira niya ng kanyang damit, isang itim na suit ang nasa loob nito, na may D na letter sa gitna, na ang ibig sabihin ay dad. Napatakip na lang si Yunhee sa bibig niya at napasabi, "Tama iyon, naalala ko na si Ate Yeji ay isa ding hunter." Dagdag pa ni Yunhee sa kanyang imagination, kung saan, ang dalawa ay magkasandal ang likuran sa pagpasok sa pintuan ng kalaban, at napasabi si Cho Yeji, "Ngayon nandito na tayo, uubusin na ba natin silang lahat partner?" Sumagot naman si Dojun, wika nito, "Magandang pakinggan iyan partner." Habang iniilagan nila ang mga bala ng baril ng kalaban, bumabaril din sila pabalik. Napatanong naman si Cho Yeji habang ito ay umiikot sa likuran ni Dojun, "Mahusay ang ating pagtutulungan, hindi ba partner?" Sumagot naman si Dojun, "Iyan ang gusto kong sabihin partner, at tawagin mo na lang akong Opa." Sumagot naman si Cho Yeji, wika nito, "Okay, dear." Bigla namang nagalit si Yunhee, dahil sa ginagawa niyang imahinasyon, napasabi na lang ito, hindi iyon pwedeng mangyari. Habang kumukulo na ang takuri, hindi naman ito napansin ni Yunhee, dahil sa inis at pagkagalit nito sa ini-imagine niya tungkol sa kanyang ama. Kaya lumapit si Dojun sa kanyang anak at napasabi, "Yunhee, kumukulo na yata ang tubig." Nagulat naman si Yunhee, dahil sa biglang pagsalita ng kanyang ama, humingi na lang siya ng paumanhin. Gayunpaman, dahil wala sa tamang pag-iisip si Yunhee sa kaka-imagine sa kanyang ama, nalaglag niya ang mainit na takuri. Napansin naman ito ni Dojun, kaya ito ay dali-dali niyang sinalo gamit ang kanyang dalawang kamay. Nagulat at nagtataka naman si Yunhee, kung bakit parang hindi nainitan ang kanyang ama. Habang hawak-hawak ni Dojun ang mainit na takuri napasabi ito, "Mag-ingat ka, muntik ka ng masaktan." Bigla namang napasigaw si Yunhee, dahil hindi pa din ito binibitawan ng kanyang ama, wika nito, "Ano ang hinahawakan mo ngayon?" Nagtataka naman si Dojun sa sinabi ng kanyang anak, ngunit napatingin ito sa hawak niya at mukhang nakalimutan niya na ito ay mainit, kaya napasabi na lang ito, "Hindi naman ganun kainit, baka hindi pa kumukulo yung tubig." Napatanong naman si Yunhee sa kanyang ama, "Ano ang ibig mong sabihin, ang takri ay kanina pa kumukulo?" Sa pag-aalala niya sa kanyang ama na baka napaso ito, hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama at nilapit sa gripo para ito ay maagusan ng tubig at mapalamig ang kamay. "Okay lang naman ako," wika ni Dojun, ngunit nag-aalala pa din si Yunhee at napasabi, "Mukhang ganun na nga." Napayuko si Yunhee at nalulungkot niyang sabi, "Pasensya na, dahil sa pagkakamali ko." Napatanong naman si Dojun habang pinupunasan niya ang kanyang basang kamay, "Huwag kang mag-alala, okay lang ako, ano ba kasi ang iniisip mo?" "Wala ama," wika ni Yunhee, biglang may naalala si Yunhee. Nagtaka naman si Dojun. Tumakbo si Yunhee papasok sa kanyang kwarto at may kinuha na isang bagay. Nang ito ay nakuha niya, dahan-dahan naman itong lumalapit sa kanyang ama. Sa paglapit niya sa ama niya, inabot ni Yunhee ang papel na kinuha nito sa kwarto niya. Pinuklat naman ito ni Dojun at habang ito ay binabasa napasabi ito, "Isang entrance informational flyer. Gusto ko lang ipaalam sa'yo, hindi naman ito mahalaga," wika ni Yunhee. Dagdag pa nito, "Hindi ko rin inaasahan na darating ka, alam kong busy ka sa trabaho, at ito ay sa Lunes kaya hindi muna kailangang pumunta." Napahawak naman si Dojun sa kanyang babo at napasabi, "Sa susunod na Lunes, siguro makakapunta ako noon." Natuwa naman si Yunhee, dahil makakapunta ang kanyang ama. Sa sobrang saya niya, ito ay ngumiti at nagpasalamat sa kanyang ama. Samantala babalik tayo sa loob ng portal, habang nasa loob ng portal si Kang Min-hyuk. Lumapit mag-isa si Park Sang-man palapit kay Kang Min-hyuk at kinuwento ang nangyari tungkol kila Dojun at Han Minji. Noong umalis palabas si Kang Min-hyuk sa portal. Kaya napatanong si Kang Min-hyuk kay Park Sang-man, wika nito, talaga ba na pinunit niya ang business card na iyon sa harap mismo sa mukha ni Han Minji?
Dagdag pa ni Kang Minhyuk habang ito ay nagagalit, Lee Do-jun, ang lalaking iyon ay sobrang bastos. Nagsalita naman si Park Sang-man habang ito ay napapatalon sa galit, di ba sobrang bastos niya? Ngunit biglang lumapit si Kang Minhyuk kay Park Sang-man at napatanong, pero bakit ka pumunta dito para sabihin sakin iyon? Walang sinabi si Minji tungkol dito. Nabigla si Park Sang-man sa paglapit ni Kang Minhyuk at sa mga tanong nito sa kanya, biglang naala ni Park Sang-man kung gaano ka-close si Do-jun kay Cho Ye-ji. Dahil sa selos ni Park Sang-man kay Do-jun, lumapit siya mag-isa kay Kang Minhyuk at sinabi ang nangyari, tungkol sa ginawang pagbastos ni Do-jun kay Han Minji. Naiyak na lang si Park Sang-man at napasabi, pakiusap parusahan mo si Do-jun, sobrang nakakainis siya. Samantala ilang oras ang nakalipas, nag-umaga na, kaya pumasok na si Do-jun sa kanyang trabaho. Habang nakaupo si Do-jun sa kanyang mesa, napalingon ito sa kanyang boss. Lumapit ito at nagtanong, pwede ba kitang makausap, boss? Napatanong naman si boss, wika nito, may kailangan ka ba Do-jun? Okay lang ba kung magtrabaho ako ng kalahating araw sa susunod na Lunes mula hapon, wika ni Do-jun? Tinanong naman ni boss, kung ano ang rason, ngunit sinagot lang ni Do-jun, ito ay isang personal na problema. Nagtaka naman si boss at napatanong, ito ba ay isang bagay na hindi mo mapag-usapan? Tumango naman si Do-jun at napasabi, opo boss. Napahawak na lang si boss ng kanyang baba at napasabi, mukhang nakakabahala iyan Do-jun, dahil may business trip si Hyuk-soo nung araw ding yun. Napatanong naman si Do-jun, wika nito, isang business trip, sumagot naman si boss, hindi mo ba naaalala na may event na mangyayari sa susunod na Lunes? Dagdag pa ni boss habang napalagay ang dalawang kamay niya sa likod ng ulo, nakatanggap kami ng opisyal na paunawa na humihiling sa lahat ng kaugnay na organisasyon na lumahok dito, kaya hindi ito isang bagay na maaari nating baliwalain, kaya naman nagpasya kaming dumalo si Hyuk-soo sa seremonya ng Hunter Academy entrance sa ngalan namin. Nagulat naman si Do-jun, dahil ang pupuntahan pala ni Kwon Hyuk-soo, ay kung saan din siya pupunta sa Lunes. Napasabi naman si boss habang nakataas ang dalawa niyang kilay, gusto naming ituon mo lahat ng atensyon mo kay Miss Yeji, kaya hindi ka na naming tinanong. Naiintindihan ko, ngunit gusto ko balikan ang sinabi ko, tungkol sa pag-half day ko sa susunod na Lunes. Napatingin naman si boss ng masama kay Do-jun, nang narinig niya na hindi pa din sumusuko si Do-jun, tungkol sa half day nito, kaya napasabi ito, kung ito ay isang emergency, kung gayon magbibigay ako ng isang abiso sa pag-aproba, ngunit kung hindi naman ito mahalaga, maaring masira ang departamento natin kung wala kayong dalawa, lalong tinitigan ni boss ng masama si Do-jun. Nabigla naman si Do-jun sa pagtitig ni boss ng masama, kaya napasabi na lang ito, hindi ito mahalaga, huwag kang mag-alala tungkol dito. Nang narinig na ni boss na wala naman palang problema si Do-jun, pinabalik niya na agad ito sa trabaho. Samantala tumawag si Do-jun kay Kwon Hyuk-soo, para ito ay makipagkita sa Cafe Eden. Nang nagkita na silang dalawa nagpasalamat naman si Do-jun, dahil pumayag si Kwon Hyuk-soo na makipagkita sa kanya. Habang ang dalawa nakaupo, nagsalita naman si Do-jun, wika nito, balita ko dadalo ka sa Hunter Academy entrance ceremony. Napatanong naman si Kwon Hyuk-soo kay Do-jun, paano mo nalaman na pupunta ako doon? Habang kinuha ni Kwon Hyuk-soo ang kanyang inumin, dagdag pa nitong sabi, ito ay mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, babalik ako sa opisina pagkatapos kumain ng lunch. Napatanong naman si Do-jun kay Kwon Hyuk-soo, wika nito, okay lang ba kung ako ang pumunta? Nagtaka naman si Kwon Hyuk-soo at napatanong, bakit biglaan mo itong nasabi? Napaisip si Do-jun kung gagawa siya ng kwento, ito ay hindi maniniwala. Kaya sinabi niya kung bakit kailangan niyang pumunta sa Hunter Academy entrance ceremony, ay para umattend sa unang pagpasok sa academy ng kanyang anak na si Yoonhee. Sa sobrang gulat ni Kwon Hyuk-soo, sa kinuwento ni Do-jun na may anak na itong babae, naduwal niya ang ininom niya at napatanong, ano, may anak ka na? Sinagot naman ito ni Do-jun ng seryoso, wika nito, ito ay komplikado, ngunit iyon ang nangyari, pakiusap pwede mo bang ilihim ito sa iba? Nagtataka naman si Kwon Hyuk-soo kung paanong nagkaanak si Do-jun, kaya tinanong niya si Do-jun kung ilang taon na ito. Tumingin naman si Do-jun at sinabing, ako ay 26 na taong gulang.
Kaya lalong naguguluhan si Kwon Hyokso at napatanong, pero ang anak mo ay 17 taong gulang, kasal ka na ba Dojun? Hindi pa ako kasal, hindi ko rin siya tunay na anak, wika ni Dojun, natatawa na lang si Kwon Hyokso sa gulo ng pangyayari. Kaya kinuwento ni Dojun ang unang pagkikita nila ng kanyang anak, at kung paano nangyari na naging ama siya nito. Nang narinig ito ni Kwon Hyokso, lalo itong naguguluhan at hindi alam kung ano ang kanyang sasabihin. Ilang minuto ang nakalipas, tumayo na sila sa inuupuan, dahil natapos na ang kanilang lunch break. Habang silang dalawa ay naglalakad pabalik sa trabaho, napatanong naman si Kwon Hyokso kay Dojun, alam ba ito ni Miss Yeji? Sinagot naman ito ni Dojun, wika ni Dojun, oo naman, bakit mo naman naitanong iyon, nakapunta na siya sa bahay namin dati, kaya kilala na nila ang isa't isa. Gumaan naman ang pakiramdam ni Kwon Hyokso, sa narinig niya na alam na pala ni Cho Ye-ji na may anak na si Dojun. Ngunit napatanong si Kwon Hyokso kay Dojun, walang sinabi si Miss Yeji tungkol dito. Wala talaga, wika ni Dojun, nang nalaman na ni Kwon Hyokso, kung bakit desperado si Dojun na makapunta sa Hunter Academy entrance ceremony, pumayag naman si Kwon Hyokso na pumalit si Dojun sa kanya sa Lunes. Kaya ito ay napasabi, dahil sa iyong kalagayan, dapat ikaw ang pumunta. Sisiguraduhin kong sasabihin ko kay boss ang tungkol dito. Dagdag pa ni Kwon Hyokso, ililihin ko ang iyong sitwasyon. Syempre, nagpasalamat naman si Dojun kay Kwon Hyokso, dahil sa pag-uunawa nito sa sitwasyon ni Dojun. Ilang araw ang lumipas at dumating na ang Lunes, habang naglalakad si Dojun papasok sa academy, napansin ito na sobrang daming tao. Kaya napatanong ito sa kanyang isipan, dahil ba sa mamahaling school ito? Sobrang daming tao, ngunit biglang may narinig si Dojun na ingay, kaya ito ay napalingon. Sa paglingon ni Dojun nagulat siya, dahil iilang mga taong naroon ay sinisigaw ang pangalan ni Han Minji. Habang naglalakad si Han Minji, maraming nakapansin sa kanya, kaya nagpuntahan palapit sa kanya ang mga tagahanga niya. May isang nakapulang matandang babae ang lumapit kay Han Minji at napasabi, pwede ko bang makuha ang iyong autograph? Ang aking anak ay nag-aaral din sa paaralang ito, ngunit sumagot si Han Minji, pasensya na, ako ay nagmamadali. Habang pinagguguluhan pa din si Han Minji, napasabi si Dojun sa kanyang isipan, ang taong iyon ay pumupunta din sa mga lugar na tulad nito. Dagdag pa ni Dojun habang ito ay napalingon sa kaliwang direksyon, ang pakikisalamuha sa kanya ay nakakainis lang. Ngunit napansin ni Han Minji sa malayo si Dojun, kaya napangiti itong tinawag si Dojun. Ngunit hindi maganda ang pakiramdam ni Dojun sa pagngiti ni Han Minji, at baka maalala ni Han Minji ang ginawang pagpunit ni Dojun ng business card sa harap nito. Sa paglapit ni Han Minji kay Dojun, napasabi ito, nakita ko na dumalo ka rin, napangiti naman si Dojun at napasabi, oo tama ka. Ngunit biglang yumuko si Han Minji at napasabi, gusto kong humingi ng tawad sa ginawa ko noong nakaraan, sobrang motivated ako, kaya nagmadali akong kumilos. Nagtataka naman si Dojun, kung bakit humihingi ng sorry si Han Minji sa harap ng maraming tao. Kinabahan naman si Dojun na may nagsalita sa isa sa mga taong nakakita, wika nito, ano ang nangyayari? Baka mas importanteng tao siya kaysa kay Han Minji. May isang taong napatanong, wika nito, kung gayon ang taong iyan ay isa ding S-rank hunter. Ngunit hindi pa din tapos mag-sorry si Han Minji, dagdag pa nito, okay ka lang ba, Mr. Lee? Patawarin mo sana ako sa mga masasakit kong salitang sinabi, ngunit nais kong sabihin na wala akong intensyon na gawing negatibo ito noong panahong iyon. Dahil sa ginagawang pressure ng mga taong nakakakita sa pagyuko at paghingi ni Han Minji ng sorry kay Dojun, napasabi na lang si Dojun, pakiusap itaas mo na ang ulo mo, madami ang taong tumititig. Dagdag pa ni Dojun, naisip ko rin na ang aking mga salita sa oras na iyon ay masyadong malupit, kaya humihingi ako ng paumanhin. Nang narinig na ni Han Minji na humingi na ng sorry si Dojun, bigla niyang inangat ang kanyang ulo at napasabi, okay Mr. Lee. Nagtaka naman si Dojun sa biglang pagtaas ng ulo ni Han Minji, at napasabi sa kanyang isipan, bakit pakiramdam ko na pinaglalaroan lang ako? May dalawang tao naman ang nagsalita sa likuran ni Dojun, wika ng isa, ang lakas ng loob niya na pahiyain si Han Minji, gusto ba niyang mamatay, wika naman ng pangalawa, tatandaan ko ang pagmumukha mo.
Inabot naman ni Han Minji ang kanyang business card kay Dojun, kaya napatanong si Dojun, para saan ito? Sinagot naman ito ni Han Minji, wika nito, isang alaala upang gunitain ang ating pagkakasundo. Napasabi naman si Dojun, Miss Han Minji, si Cho Yeji ay hindi isang bagay. Ngumiti naman si Han Minji at napasabi, wala itong kinalaman kay Miss Yeji? Tumingin ng seryoso si Dojun kay Han Minji at napatanong, wala ba talaga? Itago mo lang iyan, para makontak mo ako sa tuwing kailangan mo ng tulong, tulad ng sinabi ko, ito ay isang momento, wika ni Han Minji. Hindi naman ito inaasahan ni Dojun, akala niya may balak pa din itong kunin si Cho Yeji, kaya napayuko na lang ito at nagpasalamat kay Han Minji. Napansin ni Han Minji na magsisimula na ang ceremony kaya napasabi ito, wala iyon, bakit hindi tayo pumasok na ngayon? Ang seremonya ay magsisimula na sa lalong madaling panahon. Nagsalita naman si Dojun habang sila ay papasok na sa loob, okay sige, magkita na lang tayo sa susunod. Samantala nag-uumpisa na ang entrance ceremony, kaya pumasok na ang mga bagong hunters sa facility. Ang lahat ng mga bagong hunters ay nakatayo sa itinalagang lugar, isa sa mga bagong hunters, ay ang anak ni Dojun na si Yoonhee.